Hi mga kabato, kaibigan, kapamilya, kasama, kapuso. May gagawin natin live. Hi mga kaibigan, mga kabato, mga kidney, mga ka-dialysis at kidney transplant. Meron isang tanong sa akin ng isang follower ko. Follower talaga, kala mo maraming follower. Sa video na to ay sasagutin ko lang. Tanong niya ay ano daw ang unang simptomas o yung mga unang nararamdaman ko bago ako na-diagnose ng chronic kidney disease. Wait lang, nag-intermission number yung bunga ng ano ko. Ang anak ko na nabuo after my kidney transplant. Say hi, oh. Papangga na ako sa puso ko. Pag-ibig na. May kanin-kanin ka pa eh. Oh, wait lang. So, ito na nga. Ang una ko palang naramdaman ay yung masakit ang aking tagiliran. Yung dalawang tagiliran kapag nakapamaywang ka, yung part na yan, kung saan nandyan si kidney, ay kumikirot. Ito, paano tayo magbablog nito? Okay, ito na nga. Sarap ka sa camera. Yun bang pag humiga ako na nakatihaya, hindi ako mapakali, hindi ako komportable. Kasi yun pala ay namamagana yung kidney ko. Doon ka muna. Ngayon, tiniis ko yun ng ilang buwan din yun. Basta matagal, mahaba yung ganong pakiramdam ko na nararanasan ko. Kasi hindi ko lang siya pinansin. Tapos kapag kunyari, nakadapa ako, doon lang ako nare-relax. Siguro dahil hindi masyadong naiipit yung mga nerves dyan sa parte ng kidney ko. Kasi di ba sabi ng doktor, kapag kumikirot daw ang part na yan, ibig sabihin may pamamaga sa kidney. So, possible, baka may sira talaga ang kidney. At isa na pala yun sa mga tinatawag na simptomas. Okay? So, ngayon, kayo dyan sa mga, doon hindi ko naman sinasabing lahat kasi iba baka meron lang silang urinary tract infection. Pero kapag yung kirot niya hindi nawawala, parang araw-araw na lang kumikirot, gabi-gabi, hindi ka na makatulog, magtaka ka na, kailangan mo na talaga magpa-check up. Pangalawa, namumutla ako. So, nakikita dito sa ilalim ng mata, dito sa tainga, sa labi, parang maputla talaga siya. Kaya, isa din yun. So, masakit din, kumikirot dito, maputla ka na. Kasunod noon, pangatlo, yung mahihilo ka na. Yung araw-araw hindi ka na komportable kapag tumayo ka, nahihilo, kapag naglalakad ka, nahihilo ka. Sumasakit na yung ulo mo kasi nga bumababa ang hemoglobin. So ano nangyayari? Kinukulang ka ng oxygen sa katawan. So as a result, nahihilo ka talaga, diba? Kasi ang effect nun kapag mababa ang hemoglobin, ang tendency ng katawan talaga mahihilo. Okay? Nahihilo, masakit ang tagiliran, dalawa yon. Tapos yung isa yung namumutla. So magkasama po yun. Tapos meron pa isa yung ihi na mabula, pero hindi ko siya masyadong na-observe. Sabi nila mabula daw ihi. Ngayon i-notice ko talagang totoong mabula. Parang dapat daw may segundo lang dapat na binibilang para bumalik siya sa yung bula mawala. Ngayon kapag pag-ihi mo bula pa rin, kahit ilang segundo na ang nakaraan, hindi siya bumabalik sa normal, ibig sabihin may problema na talaga. So, parang nagbabubbles na yun. So isa din yun. Ngayon ang tanong, anong ginawa ako? Nagpa-check up syempre ako, urinalysis. At doon nga nakita na naglalabas na ako na plus 2 pa lang yun plus 2 ay positive 2 sa protein. So hindi lang trace ng protein kundi talagang naglabas na ng protein. So ibig sabihin sira na ang filter ng kidney. So nagpa-ultrasound din ako, and during that time parang atrophy ang kanyang diagnosis. So ibig sabihin atrophy means lumiliit na yung batang sumisilip sumisilip ang bata. Sama ka sa video? Oh no, hindi ka sasama sa video? Sige, huwag kang sumama sa video.
So, sana nabigyang linaw. Basta yun lang yun. Tandaan lang ha, kapag masakit ang dalawang tagiliran na parang hindi nawala yung sakit, namumutla ka na, nahihilo ka na, mabula yung ihi mo, dapat magpakonsulta ka na. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye!